Magandang araw po, Sir Eric. Ako po si Leo at nais kong ibahagi ang totoong pangyayari na tumatak sa buhay ko at ng aking mga kasama. Taong 1984 nang mangyari ito sa isang liblib na bahagi ng San Carlos. Siya ang panahon na tahimik pa ang aming baryo, ngunit laganap ang mga kwento ng kababalaghan. Ang mga matatanda noon ay mahilig magkwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Doon ako lumaki at kasama ko sa araw-araw ang dalawa kong kaibigan na sina Mario at Ernesto. Kami ay magkakapitbahay, magkakasama sa bukid at halos araw-araw din ay sabay-sabay naming nararanasan ang takot na dulot ng mga balitang mayroong aswang na gumagala. Si Mario ay matapang na tao, ngunit madalas rin siyang magpadalos-dalos. Si Ernesto naman ay tahimik ngunit mapagmasid. Ako, si Leo, ang laging naiipit sa pagitan ng kanilang mga desisyon. Noon hindi ko inakalang makakasaksi kami ng isang bagay na magpapabago sa aming pananaw sa kababalaghan. Ang baryo namin sa San Carlos ay napapalibutan ng malalawak na tubuhan at sagingan. Sa gabi halos madilim ang paligid dahil iilan lang ang may ilaw sa mga bahay. Kadalasan ay lampara lang ang ginagamit ng mga tao. Ang katahimikan ng gabi ay lagi ring sinasabayan ng huni ng tuko at kuliglig. Ngunit sa likod ng lahat ng yon may kakaibang kabog sa dibdib ng mga tao dahil sa mga balitang may mangkukulam na aswang na naninirahan daw malapit sa aming baryo. Ayon sa matatanda, isang babae daw ang tinutukoy nilang mangkukulam. Hindi ito lantad na nagpapakita ngunit napapansin na maraming nagkakasakit na hindi maipaliwanag. Kapag may bata raw na bigla na lang nagkakasakit ng walang dahilan o kapag may hayop na namamatay ng hindi malaman ang sanhi, itinuturo agad ng mga tao ang babaeng yun. Isang gabi nangyari ang bagay na hindi namin makakalimutan. Galing kami ni Mario at Ernesto sa bukid. Naglalakad pa uwi. Madilim ang daan na tanging buwan lang ang nagsisilbing ilaw. Habang naglalakad napansin naming may kakaibang tunog mula sa malapit na punong saging. Parang ungol ng hayop. Mahina pero nakakapangilabot. Nagtinginan kaming tatlo at bagaman sanay na kami sa mga hayop sa paligid, iba ang tunog na yon. Nang lapitan namin ang punong yon, nakaramdam ako ng malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Doon ko nakita ang anino ng isang tao na nakayuko at tila may kinakain. Hindi namin malinaw na makita ang muka dahil natatakpan ng buhok at madilim ang paligid. Pero ramdam namin na hindi yon pangkaraniwan. Si Mario ang unang naglapit. Sa lakas ng loob niya, sinilip niya ang nasa ilalim ng puno. Bigla siyang umatras. Maputla ang muka at nanginginig. Hindi na niya sinabi agad ang nakita pero alam naming may kakaibang nilalang ang naroon. Naglakad kami palayo ngunit ramdam naming may sumusunod sa amin. Ang mga yapak sa lupa ay mabibigat at sa bawat hakbang namin, kasabay din nitong ang hakbang ng isang nilalang. Hindi namin makita dahil sa dilim ngunit ang presensya nito ay parang bumabalot sa buong paligid. Pagdating namin sa baryo hindi kami nagsalita agad. Lahat kami ay nahihirapan huminga. Tila ba may nakasunod pa rin hanggang sa mismong mga bakuran namin. Kinabukasan kumalat ang balita na isang buntis mula sa kabilang baryo ang biglang inatake at nawalan ng malay. Sabi ng mga tao gawa daw yun ng mangkukulam na aswang. Doon nagsimula ang sunod-sunod na pangyayari na lalo kaming nakaramdam ng takot. Tuwing gabi may maririnig na kakaibang pagaspas ng pakpak sa bubungan ng mga bahay. Minsan ay may maririnig na iyak ng bata mula sa malayo, kahit wala namang bata sa paligid. At higit sa lahat may mga hayop na nawawala, partikular na ang mga manok at baboy. Hindi nagtagal nagsimula ring makaranas ng kakaibang sakit ang ilan sa mga taga-baryo. Ang ilan ay bigla na lang nagkakasakit na parang nilalagnat, ngunit kapag dinala sa albularyo, sinasabing kinulam daw. Lagi nilang itinuturo ang babae na nakatira malapit sa sagingan. Ang tinutukoy nilang mangkukulam. Kami ni Mario at Ernesto bagaman takot ay laging nag-uusap kung paano namin malalaman ang katotohanan. Hindi na kami mapalagay sa tuwing gabi.
Ang bawat tunog sa paligid ay nagdadala ng kaba. Hanggang sa isang gabi muli kaming nakasaksi ng bagay na hindi namin makakalimutan. Makalipas ang ilang gabi matapos ang insidente sa punong saging, lalo kaming nakaramdam ng bigat sa paligid ng aming baryo. Ang katahimikan ng gabi ay parang may kasamang banta, at bawat tunog ng hangin, bawat pagaspas ng dahon ay tila nagdadala ng pangamba. Noong gabing yun, nakahiga na kami sa kani-kanilang mga bahay. Bigla akong nagising sa kaluskos ng bubong. Para bang may mabigat na nilalang na lumalakad sa itaas ng aming bahay. Tahimik akong nakinig at narinig ko rin ang mahina ngunit malinaw na pagaspas. Tila ba may pakpak na kumakampay. Hindi ko na kinaya ang takot kaya nagdasal na lang ako ng paulit-ulit hanggang sa makatulog muli. Kinabukasan na pag-usapan namin ni Mario at Ernesto ang mga narinig ko. Si Ernesto ay nagsabing naramdaman din niya ang bigat sa bubong ng kanilang bahay. Ang manok daw nila ay bigla na lang nawala ng walang bakas ng dugo o kahit anong palatandaan. Sa amin naman napansin ko na parang laging nakatitig ang mga aso sa madilim na bahagi ng bakuran. Ngunit hindi tumatahol. Para bang natatakot silang humarap sa isang bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Lumipas pa ang ilang linggo at lalong dumami ang mga taong nagkasakit. Ang iba'y nilalagnat ng walang dahilan. Ang ilan ay nagsusuka ng dugo at ang ilan ay unti-unting nanghihina na parang hinihigop ang lakas. Walang makapaliwanag kahit ang mga doktor sa bayan. Kaya ang mga tao lalo na ang matatanda ay nagturo sa babaeng sinasabing mangkukulam. Ang bahay ng babae ay luma at yari sa kawayan. Nakatayo sa gilid ng sagingan. Madalas ay sarado ang mga bintana at bihira siyang makitang lumalabas. Kapag nakikita naman siya, laging nakaitim at nakayuko. Ang mga bata sa baryo ay takot dumaan malapit sa kanyang bahay. At pati mga matatanda ay umiiwas. Isang gabi nagkayayaan kaming tatlo na manood sa paligid. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng aming tapang pero ang laman ng isip namin ay alamin ang katotohanan. Nagdala kami ng lampara at itak. Pumwesto kami sa gilid ng tubuhan, malapit sa bahay ng babae. Doon namin narinig ang kakaibang tunog. Mula sa loob ng kanyang bahay ay may lumabas na halakhak. Mahina ngunit nakakapanindig balahibo. Sinundan yun ng tila ungol, mabigat at parang hindi tao. Lalo kaming natigilan nang makita naming gumalaw ang bubong. May aninong lumabas at kitang-kita naming may nilalang na parang tao ngunit mahaba ang mga kuko at mapupula ang mata. Sa sobrang kaba, napaatras kami at muntik nang mabitawan ng lampara. Pero hindi pa doon nagtapos. Ang nilalang na yon ay biglang umangat at sa isang iglap, lumipad ito palayo. Narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak. Ang bahay ng babae ay nanatiling madilim at tahimik, para bang walang nangyari. Pag uwi namin hindi kami nakatulog. Ang bawat isa sa amin ay may tanong sa isip ngunit walang lakas ng loob magsalita ng mahaba. Ang malinaw lang ay nasaksihan namin ang hindi maipaliwanag at lalo kaming nakumbinsi na totoo ang mga sinasabi ng mga tao. Ang babae nga ay isang mangkukulam na aswang. Ilang araw matapos yun may nangyaring nakakatindig balahibo. Ang kapatid ni Mario na bagong panganak ay biglang nanghina. Kahit anong gatas ang ipainom ay hindi niya kayang sipsipin. Sa gabi palaging umiiyak at tila ba may humihila ng hininga niya. Dinala siya sa albularyo at sinabi ng matanda na may aswang na sumusubok sumipsip ng dugo ng sanggol. Ang tanging paraan daw ay bantayan ito gabi-gabi at maglagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay. Doon lalong naging malinaw na ang nilalang na aming nakita ay hindi imahinasyon. Naging malinaw din na hindi lang basta hayop o tao ang aming nakaharap, kundi isang mangkukulam na aswang na kayang pumasok sa katawan ng iba at kayang kumuha ng lakas ng sanggol o kahit ng matatanda. Mula noon gabi-gabi kaming tatlo ay nagsasama para magbantay. Hindi na lang yun para sa amin kundi para sa buong baryo. Ngunit sa bawat gabing dumaraan palakas ng palakas ang loob ng nilalang. Mas madalas na ang pagaspas ng pakpak. Mas madalas na rin ang iyak ng mga bata at pagkawala ng mga hayop. Sir Eric, dito na nagsimulang maging mas delikado ang lahat. Matapos ang mga pangyayaring yon lalo kaming kinabahan sa bawat gabi na dumaraan.
Ang baryo namin ay naging mapanglaw. Ang mga tao ay maaagang nagsara ng bahay. Walang naglalakad sa labas kapag sumapit ang dilim. Kahit ang mga matatanda na sanay sa gabi ay hindi na rin makalabas. Ang katahimikan ng baryo ay tila isang palatandaan na may bagay na hindi nakikita ngunit laging nagmamasid. Isang gabi habang nagbabantay kami sa bahay ni Mario, nakaupo kami sa balkonahe at may hawak na itak at lampara. Ang paligid ay napakatahimik. Tanging huni ng kuliglig at mga aso ang maririnig. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan biglang huminto sa pagtaho ng mga aso. Para bang may nakita silang hindi nila kayang lapitan. Sa mga oras na yon narinig namin ang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa bubungan. Ang bubong ay umuuga na parang may mabigat na bagay na nakadagan. Tumayo agad si Ernesto. Hawak ang itak at tinignan ng itaas. Sa liwanag ng buwan nakita naming may anino ng nilalang na nakadapo. Mahaba ang buhok nito, nakalaylay at natatakpa ng muka. Ang mga kukoy mahaba at ang mga mata ay kumikislap na pula. Si Mario ay agad naglatag ng bawang at asin sa pintuan. Ako naman ay nanatiling hawak ang lampara at nanginginig sa takot. Ang nilalang ay gumalaw at mula sa bubong ay narinig naming parang hinihigop ng hangin. Lalong lumakas ang iyak ng sanggol na nasa loob ng bahay. Para bang may humihila ng kanyang hininga. Agad na tumakbo si Ernesto papasok upang silipin ang bata. Nakita niyang nanghihina ito. Malamig ang balat at nanlilisik ang mga mata habang umiiyak. Ang ina ng bata ay halos mawalan ng malay sa kaba. Nilagyan ng albularyo ng pulang tela ang paligid ng duyan at sinabuyan ng asin ang gilid ng bintana. Biglang umatungal ang nilalang sa bubong. Isang malakas na ungol ang yumanig sa buong bahay. Pagkatapos noon sa isang iglap lumipad ito palayo. Mabilis ang pagaspas ng pakpak na halos gumising sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsilabasan, dala ang mga lampara at itak at lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Kinabukasan dumalaw ang albularyo sa bahay ni Mario. Sinabi niya na hindi lang simpleng aswang ang nakaharap namin. Ito raw ay isang mangkukulam na may kakayahang magpalit anyo at lumipad, kaya nitong kumain ng lamang loob ng bata o sumipsip ng dugo habang natutulog. Ang tanging proteksyon daw ay ang pananalig sa Diyos, paglalagay ng bawang, asin at mga anting-anting. Ngunit sinabi rin niyang mas lalong mag-iingat dahil kapag hindi tumigil ang nilalang na yon, maaaring may susunod pang mabiktima. Lumipas ang mga araw ay tila walang tigil ang mangkukulam. Sa gabi laging may nawawalang manok o baboy. May isa ring magsasaka na bigla na lang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng tubuhan. Ang katawan niya ay walang sugat, ngunit ang balat ay maputla at ang katawan ay tuyot na parang nauubusan ng dugo. Doon lang tumindi ang takot ng buong baryo. Ang mga tao ay nagkaisa na magbantay tuwing gabi. Naglagay ng mga tanod at nagpaikot ng mga nagroronda. Ngunit kahit ganoon may mga gabi pa ring nakakapasok ang nilalang. Hindi ito basta-basta nahuhuli dahil mabilis at kayang maglaho na parang usok. Isang gabi kaming tatlo ni na Mario at Ernesto ay nakapwesto sa gilid ng sagingan. Doon namin nakita ang kakaibang liwanag na parang apoy na lumilipad sa ere. Sinundan namin ito at natuklasan namin papunta ito sa bahay ng babaeng matagal nang pinaghihinalaan. Nang makarating kami, nakita naming bukas ang kanyang bintana at sa loob ay may apoy na umiikot sa paligid. Ang babae ay nakaupo sa gitna ng bahay, nakapikit at may hawak na mangkok na may itim na likido. Ang tanawin ay nakakapangilabot. Ang kanyang mukha ay parang nagbabago. Minsan matanda, minsan bata, minsan hayop. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag na pula. Doon namin napatunayan na siya nga ang mangkukulam na aswang na nagpapahirap sa aming baryo. Sa sobrang takot umatras kami at nagpasya munang wag ipaalam sa iba ang aming nakita. Ngunit sa loob namin, alam naming darating ang oras na hindi na kami makakaiwas. Sir Eric, dito na nagsimula ang pinakamatinding yugto ng aming karanasan. Dahil ang nilalang na yon ay hindi na lang basta umaatake. Unti-unti na itong pinipili ang mga susunod na biktima. Matapos naming makita mismo ang babae sa loob ng kanyang bahay, na tila gumagawa ng kakaibang ritual, lalo kaming natakot.
Hindi na yun haka-haka o sabi-sabi lamang. Kitang-kita namin ang kanyang mukha na nagpabago-bago at ang apoy na lumulutang sa paligid. Ang imahe ay nanatili sa isipan ko hanggang ngayon. Kinabukasan nag-usap kaming tatlo ni na Mario at Ernesto. Pare-pareho kaming hindi nakatulog ng maayos. Si Mario ay nagpumilit na ipaalam sa mga matatanda ang nakita namin. Ngunit nag-alangan si Ernesto. Natatakot siya na baka hindi kami paniwalaan o baka mas lalong magalit ang mangkukulam kapag nalaman nitong sinusubaybayan namin siya. Ako man ay hati ang loob, ngunit ramdam ko na kailangan ng kumilos bago may mas malala pang mangyari. Mula noon nagsimula na ring makaranas ng kakaiba ang sarili kong pamilya. Ang mga manok namin ay biglang namatay. Wala namang sugat pero lahat ay nakahandusay. Ang mga aso ay palaging tumatahol tuwing hating gabi, nakatingin sa iisang direksyon. Ang bahagi ng sagingan kung saan nakatira ang babae. Ang nanay ko ay madalas ding nangangayayat kahit normal naman ang pagkain niya. Parang may kumukuha ng kanyang lakas nang hindi niya alam. Doon ako tuluyang naniwala na hindi lang basta kapitbahay ang mangkukulam na yon. Isa siyang panganib para sa lahat. Isang gabi nagbantay muli kami sa bahay ni Ernesto. Nakaabang kami sa labas habang nakapalibot ang mga bawang at asin sa paligid ng bahay. Tahimik ang lahat, ngunit sa kalagitnaan ng gabi may biglang malakas na pagaspas mula sa itaas. Nang lingunin namin, nakita namin ang nilalang nakalutang sa hangin. Mahaba ang dila na parang ahas at ang mga mata ay pula na tila nagbabaga. Ang anyo nito ay parang pinaghalong tao at hayop. Ang balat ay kulubot, ang kuko ay mahaba at matalim, at ang ngiti ay naglalantad ng mga ngiping matutulis. Ang pakiramdam ko noon ay parang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Ang nilalang ay unti-unting bumaba, papalapit sa bintana ng kwarto kung saan natutulog ang kapatid ni Ernesto na bagong panganak din. Mabilis naming inihagis ang asin at bawang papunta sa nilalang. Bigla itong umatungal, malakas at nakabibingi. Para itong nasusunog, ngunit sa isang iglap, lumipad ito palayo at naglaho sa kadiliman ng gabi. Kinabukasan nagpunta ang buong baryo sa albularyo. Doon pinagtapat ni na Mario at Ernesto ang aming nakita. Ang mga tao ay hindi na nagtaka dahil halos lahat ay may nararamdaman o nakikita ring kakaiba. Ang albularyo ay nagsabi na mahirap talunin ng isang mangkukulam na aswang. Hindi raw ito basta ordinaryong nilalang. May kasabot itong demonyo at matagal nang nagpapalakas sa pamamagitan ng dugo at laman ng iba. Pinayuhan kami ng albularyo na mag-ingat at laging magdasal, ngunit may babala din siya. Ang mangkukulam na yun ay alam na sinusubukan siyang pigilan. At kapag nangyari yun, maghahanap siya ng paraan upang gantihan ng mga nakakita sa kanya. Totoo ang babala ng albularyo. Pagkaraan ng ilang araw, ako mismo ang nakaranas ng matinding pangamba. Habang natutulog ako, na naginip ako na may isang babae na nakatayo sa gilid ng aking kama. Nakaitim siya, nakayuko at mahaba ang buhok. Naririnig ko ang kanyang mahina ngunit malalim na tawa. Nang dumilat ako, wala na siya. Ngunit pakiramdam ko ay may malamig na kamay na dumampi sa dibdib ko. Paggising ko, sobrang bigat ng katawan ko at nahihirapan akong huminga. Ganito rin ang naranasan ni Mario at Ernesto. Ang isa sa amin ay laging may bangungot, laging may nakikitang anino sa dilim, at laging may kakaibang bigat sa katawan tuwing umaga. Para bang sinasaniban kami ng sumpa ng babae. Hindi na nagtagal at may isa na namang biktima. Isang matandang babae sa baryo ang natagpuan sa loob ng kanyang bahay. Nakahandusay sa sahig, tuyot ang balat at halos walang natira sa kanyang dugo. Walang nakakita kung paano nangyari, ngunit lahat ay nagturo sa iisang tao, ang mangkukulam sa sagingan. Sir Eric, dito nagsimula ang matinding takot at galit ng buong baryo. Ang mga tao ay nagsama-sama upang magplano ng isang hakbang para tuluyan ng harapin ng nilalang. Ngunit sa likod ng lahat, alam naming hindi magiging madali ang laban. Matapos ang pagkamatay ng matandang babae sa aming baryo, hindi na nakapagtimpi ang mga tao. Ang takot na dati ay humahadlang sa kanila, napalitan ng galit at pagkakaisa. Ang mga matatanda,
Lalo na ang mga nakaranas na raw dati ng kababalaghan ay nagpasya na oras na para kumilos laban sa mangkukulam na aswang. Nagpulong ang buong baryo sa bahay ng aming kapitan. Ang bawat isa ay may dalang kandila, bawang at kung ano-anong gamit na panlaban sa masamang espiritu. Ang mga kalalakihan ay nagdala ng bolo, itak at baril. Ang mga babae na may naghanda ng asin, langis at mga halamang ginagamit ng albularyo. Sa gitna ng pagpupulong nagsalita ang albularyo. Ipinaliwanag niya na hindi magiging madali ang gagawin namin. Ang mangkukulam na yon ay hindi basta-basta tao. May kapangyarihan itong lumipad, mag-anyo ng iba't ibang nilalang at lumusot sa mga butas o siwang ng bahay. Ngunit may paraan daw para mapahina ito. Ang dasal at mga sama-samang lakas ng mga tao. Bago pa man matapos ang pulong, sinabi ng albularyo na kailangang bantayan ng mga sanggol at buntis dahil sila ang pangunahing pinupuntirya ng nilalang. Kaya't nagpasya kaming tatlo ni na Mario at Ernesto na magbantay palagi sa gabi habang nakapaligid ang aming mga kapitbahay. Kinabukasan nagsimula ang paghahanda. Ang mga lalaki ay naglagay ng krus na gawa sa kawayan sa bawat kanto ng baryo. Ang mga pintuan ng bahay ay binalutan ng bawang at asin ay ikinalat sa mga bintana at paligid ng bahay. Ang ilan ay nagdala ng langis na itim mula sa albularyo na sinasabing nakakapagtaboy ng masasamang espiritu. Habang ginagawa namin ito, ramdam kong may nakamasid sa amin mula sa malayo. Parang may mga matang nagbabantay sa bawat kilos namin. Sa tuwing mapapatingin ako sa direksyon ng sagingan, pakiramdam ko ay may aninong gumagalaw sa pagitan ng mga dahon. Pagsapit ng gabi nagsimula ang unang bantayan. Kami ni na Mario at Ernesto ay pumesto malapit sa gitna ng baryo, kung saan mas madali naming maririnig kung may kakaibang ingay. Ang mga kalalakihan ay nakapalibot. May hawak na itak at lampara. Ang mga babae ay nakaluhod at nagdarasal ng rosaryo. Ang buong baryo ay tila naghahanda sa isang labanan. Ilang oras ang lumipas at wala kaming narinig kundi ang mga kuliglig at huni ng uwak. Ngunit bandang hating gabi nagsimulang gumalaw ang hangin. Ang katahimikan ay biglang napalitan ng malamig na simoy na dumampi sa aming balat. Ang mga aso ay nagsimulang umalulong. Sabay-sabay at tila ba may nakikitang hindi namin makita. Bigla na lang may malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas. Ang mga lampara ay halos magdilim sa lakas ng hangin na dumaan. Nang lingunin namin, kitang-kita naming may nilalang na nakalutang sa ere. Nakadilat ang pulang mata at nakalawit ang dila na mahaba at matulis. Ang katawan nito'y parang butot balat, ngunit ang lakas ng presensya ay nakakatakot. Ang mga tao ay nagsigawan. Ang ilan ay agad naghagis ng asin at bawang sa ere. Ang mga lalaki ay nagtaas ng itak at pumwesto sa harapan. Ngunit imbis na umatras, ang nilalang ay tumawa ng malakas. Ang tawa nito ay parang halakhak ng babae, ngunit may kasamang ungol na hindi pangkaraniwan. Nang lapitan nito ang isang bahay na may bagong panganak, agad kaming tumakbo papunta doon. Doon namin nakita ang nilalang na pilit pumapasok sa bintana. Mabilis naming inihagis ang asin at langis na dala ng albularyo. Agad itong umatungal at umatras, ngunit bago ito tuluyang lumipad palayo, nagbitiw ito ng titig sa amin ni na Mario at Ernesto at ako. Ang pakiramdam ko, para bang alam niyang kami ang kanyang pangunahing hadlang. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako mapalagay. Ang titig ng mangkukulam na yun ay bumabalik sa aking isipan. Parang isang babala na hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sir Eric, sa puntong ito ramdam naming hindi basta-basta aalis ang nilalang. At mas lalo kaming natakot dahil alam naming hindi lang ito gumagala. Isa-isa nitong pinipili ang mga susunod na bibiktimahin. Pagkatapos ng gabing yon kung saan hinarangan namin ng nilalang sa bahay na may bagong panganak, nagsimula na itong magpakita ng tuwirang galit laban sa amin. Hindi na ito basta dumadaan sa bubong o nagtatago sa dilim. Unti-unti na nitong pinupuntirya ang aming tatlo. Una kong naranasan ng atake isang gabi habang natutulog ako. Bigla akong nagising sa bigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makakilos, parang may nakasakal sa liig ko. Pilit kong ibinuka ang bibig ko para makasigaw, ngunit walang tinig na lumabas.
Sa gilid ng aking mata nakita ko ang isang aninong nakayuko sa akin. Ang buhok nito'y nakalawit at ramdam kong nakangiti ito habang pinipigilan akong huminga. Sa takot na alala ko ang rosaryo sa ilalim ng aking unan. Sa lakas ng loob naiusog ko ang kamay ko at nahawakan ito. Sa mismong sandali biglang naglaho ang bigat sa aking dibdib. Nakarinig ako ng ungol na mahaba at pagkatapos ay malamig na hangin ang dumampi sa mukha ko. Nang tuluyan kong iminulat ang mata ko, wala na ang anino. Kinabukasan nalaman kong pareho ring inatake sina Mario at Ernesto. Si Mario ay nakakita ng malaking itim na pusa sa loob ng kanyang bahay. Nang subukan niyang itaboy ito, tumalon daw ito sa bintana at biglang naglaho na parang usok. Samantalang si Ernesto naman ay nagising na puno ng sugat ang kanyang braso. Tila ba may matatalim na kuko ang dumaan dito habang siya'y natutulog. Doon namin napatunayan na tama ang babala ng albularyo. Ang mangkukulam ay hindi lang basta nananakot. Sinasadyang pinipili at inaatake ang mga taong humahadlang sa kanya at kami nga ang kanyang pinunteriya. Mula noon hindi na ako mapalagay tuwing gabi. Laging may kakaibang tunog sa paligid ng bahay namin. Minsan pagaspas ng pakpak, minsan mga yapak sa bubungan, minsan naman ay mahihinang halakhak na parabang nanggagaling sa dilim. Ang mga aso ay lagi na lang nakatayo, nakatingala ngunit hindi tumatahol. Parabang masyado silang takot para kumilos. Dahil dito nagpasya ang baryo na magdoble ng pagbabantay at bawat pamilya ay nagpatrolya ng mga lalaki na umiikot tuwing gabi. Ngunit kahit ganoon palaging may nararamdaman kaming kakaiba. Minsan may nawawalang manok, minsan may biglang nagkakasakit at minsan may mga aninong nakikita sa gilid ng mga bahay. Isang gabi habang nagroronda kami ni Mario at Ernesto, napadpad kami sa gilid ng tubuhan. Tahimik ang paligid at ang buwan ay natatakpan. Bilis ang pagaspas ng pakpak na halos gumising sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsilabasan, dala ang mga lampara at itak at lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Kinabukasan dumalaw ang albularyo sa bahay ni Mario. Sinabi niya na hindi lang simpleng aswang ang nakaharap namin. Ito raw ay isang mangkukulam na may kakayahang magpalit anyo at lumipad, kaya nitong kumain ng lamang loob ng bata o sumipsip ng dugo habang natutulog. Ang tanging proteksyon daw ay ang pananalig sa Diyos, paglalagay ng bawang, asin at mga anting-anting. Ngunit sinabi rin niyang mas lalong mag-iingat dahil kapag hindi tumigil ang nilalang na yon, maaaring may susunod pang mabiktima. Lumipas ang mga araw ay tila walang tigil ang mangkukulam. Sa gabi laging may nawawalang manok o baboy. May isa ring magsasaka na bigla na lang natagpo ang wala ng buhay sa gitna ng tubuhan. Ang katawan niya ay walang sugat, ngunit ang balat ay maputla at ang katawan ay tuyot na parang nauubusan ng dugo. Doon lang tumindi ang takot ng buong baryo. Ang mga tao ay nagkaisa na magbantay tuwing gabi. Naglagay ng mga tanod at nagpaikot ng mga nagroronda. Ngunit kahit ganoon may mga gabi pa ring nakakapasok ang nilalang. Hindi ito basta-basta nahuhuli dahil mabilis at kayang maglaho na parang usok. Isang gabi kaming tatlo ni Mario at Ernesto ay nakapwesto sa gilid ng sagingan. Doon namin nakita ang kakaibang liwanag na parang apoy na lumilipad sa ere. Sinundan namin ito at natuklasan naming papunta ito sa bahay ng babaeng matagal nang pinaghihinalaan. Hindi na sapat ang basta pagbabantay at pagroronda. Kinailangan na talagang gumawa ng hakbang para harapin ang mangkukulam na aswang. Pinatawag ang lahat ng lalaki sa baryo, pati na rin ang mga kababaihang marunong sa dasal at orasyon. Sa gitna ng liwasan ng San Carlos, naglatag ang mga upuan at nagsindi ng mga gasera. Tahimik ang lahat habang nagsasalita ang pinakamatanda sa aming lugar. Sinabi niyang ang laban na ito ay hindi na basta laban ng iilang tao, kundi laban ng buong baryo laban sa kasamaan. Doon din binahagi ng albularyo na natitiyak niyang may isang babae sa mismong baryo ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Hindi raw laging galing sa labas ang panganib. Minsan mismong kapitbahay ang nagpapanggap na normal. Ngunit sa gabi nagiging halimaw. Lalong lumalim ang kaba ng lahat. Mula noon naging maingat ang mga tao sa kanilang kilos. Ang bawat isa'y nagmamasid kung sino sa kanila ang kakaiba ang kilos.
May mga kwento ng ilang kababaihan na nakikitang biglang nawawala tuwing hating gabi. Mayroon ding laging namamaga ang mata sa umaga. Para bang galing sa pagod na hindi maipaliwanag. Ako, si Mario at si Ernesto ay mas naging determinado na makilala kung sino ang tinutukoy ng albularyo. Nagsimula kaming magmasid sa gabi, hindi lang sa labas ng baryo kundi pati na rin sa loob. May mga gabi na natutulog kami ng hiwa-hiwalay para makita kung sino ang palaging gumagala. Isang gabi nakita ni Ernesto ang isang bahay na may liwanag na hindi normal. Ang apoy sa loob ay kulay asul at tila may mga anino na gumagalaw kahit walang tao. Nang masdan niya ng mabuti, nakita niyang lumabas ang isang babae, dala ang isang malaking sisidlan. Nakita rin niyang may tumutulong dugo mula dito. Hindi siya nag-atubiling sundan ito at doon niya nakumpirma ang babae ay hindi ordinaryo. Lumakad ito papunta sa liblib na bahagi ng kagubatan at nawala na lamang na parang usok. Nang ibinalita ni Ernesto ang kanyang nakita, lalo pang lumakas ang kutob naming tatlo na ang mangkukulam ay isa nga sa mga taga roon. Ngunit mahirap patunayan, lalo't mahirap akusahan kung wala pang malinaw na ebidensya. Habang nagiging mas madalas ang panggugulo sa gabi, mas nagiging desperado rin ang mga tao. Ang ilan ay lumapit sa simbahan para magpasama ng pari. Ang pari ay pumayag at nagsagawa ng dasal at pagbindisyon sa buong baryo. Pero kahit ganoon, hindi tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Para bang mas lalong nagngangalit ang nilalang. Dumating ang isang gabi na halos lahat kami ay sabay-sabay na nagising sa malakas na sigaw. Isa na namang sanggol ang biglang nagkasakit at wala ni isang doktorang makapagpaliwanag ng dahilan. Nanghingitim ang katawan ng bata at mabilis na nanghihina. Nang ilapit ito sa albularyo, sinabi niyang kinukulam na ang bata at baka hindi na umabot sa umaga kung hindi agad mapuputol ang sumpa. Naging malinaw sa lahat, oras na para harapin ang mangkukulam. Hindi na pwedeng puro takot at pagbabantay. Kailangang tukuyin kung sino siya at tuluyang tapusin ang kanyang pananalasa. Sa gabing yun, naglatag kami ng plano. Ang bawat lalaki hati-hati sa iba't ibang direksyon ng baryo. Ako, si Mario at si Ernesto ay sama-sama sa albularyo para sa pagsubok na gagawin. Ang sabi ng albularyo, may paraan daw para malantad kung sino talaga ang may sala. Yun ang unang hakbang bago ang tunay na pakikipaglaban. Matapos ang pulong sa baryo, nagsimulang maghanda ang albularyo para sa ritual na maglalantad kung sino ang tunay na mangkukulam. Pinili ang isang gabi kung kailan kabilugan ng buwan. Dahil sa sabi niya, yun ang pinakamainam na oras para lumabas ang tunay na anyo ng masama. Bago maghating gabi, itinipon ng lahat ng taga-baryo sa gitna ng liwasan. May dala silang mga kandila, bawang at krusipiho. Ang ilan ay naghawak ng buntot pagi. Ang iba na may dala pang asin at langis. Walang sino mang nagsasalita. Tanging tunog ng hangin at mga kuliglig lang ang maririnig. Nang dumating ang oras, inilabas ng albularyo ang isang mangkok na may lamang langis ng nyog na may halo raw na banal na orasyon. Inilagay niya ito sa gitna ng liwasan saka nagsindi ng insenso. Pinaupo niya ang lahat sa bilog at isa-isa niyang pinadaan ng mga taga-baryo sa harap ng mangkok. Ang sabi niya, kung sino man ang mangkukulam, hindi makakatingin sa langis dahil makikita roon ang kanyang tunay na anyo. Ako, si Mario at si Ernesto ay nakabantay sa gilid. Lahat ng dumaraan ay kinakabahan. May ilan na halos hindi makatingin pero pinilit din para mapatunayang wala silang tinatago. Tumaan ang mga matatanda, mga bata, pati na rin ang kababaihan. Wala pang lumilitaw na kakaiba. Hanggang sa dumating ang isang babae mula sa kabilang dulo ng baryo. Kilala siya ng lahat bilang isang tahimik at laging mag-isa. Pagharap niya sa mangkok, bigla itong nag-atubili. Hindi siya agad lumapit at parang natigilan. Pinilit siyang lapitan ng albularyo at ipinatong ang kamay niya sa balikat nito. Nang sa wakas ay tumingin siya sa langis. Nagsimulang umuga ang mangkok na para bang may malakas na hangin. Ang apoy ng mga kandila ay sabay-sabay na nagliyab ng mataas. At sa mismong sandaling yon, kitang-kita naming lahat ang refleksyon sa langis. Hindi muka ng babae kundi isang nilalang na mapula ang mata. Mahaba ang ngipin at nakangisi na parang gutom na gutom.
Napasigaw ang mga tao at ang babae ay biglang umatras. Ang itsura niya'y nagbago. Namutla ang balat at namaga ang mga ugat sa leeg. Naghiyawan ang lahat at agad siyang pinalibutan ng mga lalaki. Ngunit bago pa siya mahuli, bigla itong nagsalita ng mga salitang hindi maintindihan at napalipad ang alikabok sa paligid. Nang bumalik ang tanaw namin, wala na siya sa gitna. Naroon lang ang mga bakas ng paa na papunta sa kakahuyan. Mabilis na nagtakbuhan ang ilang lalaki para sundan siya, ngunit pinigilan sila ng albularyo. Ang sabi niya, hindi pa yon ang oras ng labanan. Kinakailangan muna ng malakas na paghahanda dahil hindi na siya basta tao. Isa na siyang ganap na aswang na may kakayahang mangkulam. Mula sa gabing yon, tuluyan nang nawala sa baryo ang babae. Ngunit kasabay nito mas dumalas ang mga kakaibang pangyayari. Araw-araw ay may bagong kaso ng pagkakasakit, pagkalaglag ng hayop at minsan pati mga biglaang pagkamatay. Ang mga tao'y lalong natakot pero sabay din ang kanilang galit. Kaming tatlo ni na Mario at Ernesto ay hindi umatras. Alam namin kami ang laging nasa unahan kung sakaling muling magpakita ang halimaw, at batid naming sa susunod, hindi na kami basta manonood lamang. Sir Eric, sa puntong yon nagsimula na ang tunay na paghahanda ng buong baryo. Hindi lang para magtago, kundi para tuluyan ng sugpuin ng mangkukulam na aswang sa San Carlos. Matapos tuluyang malantad kung sino ang babae na siyang mangkukulam na aswang, nagsimulang maghanda ang buong baryo para sa huling laban. Hindi na pwedeng magpatuloy ang takot at panggugulo. Kinailangan naming kumilos bago tuluyang magdusa ang lahat. Pinangunahan ng albularyo ang mga paghahanda. Nag-ipon kami ng mga bawang, asin, langis at mga buntot pagi. Ang bawat bahay ay pinahiran ng langis sa pinto at bintana at naglagay ng krusipiho sa mga sulok. Lahat ng mga lalaki ay may hawak na itak at sibat, habang ang mga kababaihan naman ay nagtali ng mga dasal at orasyon sa mga bote ng langis. Ako, si Mario at si Ernesto ang napiling sumama sa pinakapuso ng gagawing pagkilos. Sabi ng albularyo, sa kagubatan ng San Carlos dapat namin hanapin ang pugad ng halimaw. Doon daw ito madalas nagtatago at doon din dapat tapusin. Gabi ng Biyernes, sinadya naming lumakad patungo sa gubat. Mahigit 10 lalaki ang kasama namin, bitbit ang mga dalang apoy at mga armas. Habang papalalim kami, lalong bumibigat ang pakiramdam. Parang may nakamasid sa bawat hakbang. Ang mga puno ay tila gumagalaw kahit walang hangin at ang mga aso na isinama namin ay panayang pag-ungol at ayaw lumapit. Pagdating namin sa isang madilim na bahagi ng kagubatan, tumigil ang albularyo. Inutusan niya kaming manahimik. Sa kanya inilabas ang isang maliit na bote ng langis at ibinuhos sa lupa. Biglang nagliyab ang apoy kahit walang posporo. Doon lumitaw ang bakas ng paa, mahaba at tila hindi na tao. Sinundan namin yun hanggang makarating kami sa isang lumang kubo na halos natatakpan ng damo at puno. Ang kubo ay tahimik, ngunit ramdam naming may nakatago doon. Lumapit kami ng dahan-dahan, hawak ang mga itak at sibat. Nang akmang bubuksan na ni Mario ang pinto, biglang may malakas na hangin na umihip at muntik na kaming mabuwal. Bumukas ang pinto ng kusa at mula roon ay lumabas ang babae. Hindi na siya kamukha ng dati. Ang balat niya ay nangingitim, ang mga matay nag-aalab na pula at ang bibig ay puno ng matutulis na ngipin. Naghiyawan ang mga kasama naming lalaki, ngunit hindi kami umatras. Sumugod si Ernesto, hawak ang buntot pagi at agad na inihampas sa babae. Tumama ito sa balikat at napasigaw siya ng malakas, ngunit bago pa tuluyang tamaan muli, lumipad siya pa itaas. Umiikot sa paligid na parang malaking ibon. Ang mga puno ay yumanig at isa-isa niyang inaatake ang mga kasama namin. May nahulog, may nasugatan, ngunit hindi kami tumigil. Tinawag ng albularyo ang lahat upang sabayan siya sa dasal. Ang mga salita niya'y malalakas at paulit-ulit, at kasabay noon ay isinaboy namin ang asin sa hangin. Nang bumaba muli ang babae, sabay-sabay naming sinalubong. Si Mario ang unang sumugod, hawak ang sibat at tinuhog ang kanyang hita. Napasigaw ang nilalang, ngunit sinubukan siyang sakmalin. Mabilis kong hinampas ang ulo niya gamit ang itak, at
at si Ernesto na may tumulong at ibinao ng buntot pagi sa dibdib niya. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw sa buong kagubatan. Ang katawan niya'y nanginginig. Ang balat ay nagsimulang masunog na parang sinusunog ng apoy. Pilit siyang pumiglas, ngunit hindi na siya nakawala. Sa huling sandali tumingala siya at muling nagsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan bago tuluyang bumagsak sa lupa. Nagliyab ang kanyang katawan at naging abo sa harap namin. Ang hangin ay biglang tumahimik at ang paligid ay tila bumalik sa normal. Ang mga puno'y huminto sa pag-uga at ang malamig na hangin ay naging payapa. Nagpalakpakan at nagyakapan ng mga tao, ngunit higit sa lahat, naramdaman naming gumaan ang dibdib ng bawat isa. Parang nawala ang sumpa ng 1 linggo nang bumabalot sa San Carlos. Kinabukasan ibinalita sa buong baryo ang nangyari. Ang mga hayop ay unti-unting bumalik sa dati at ang mga batang nagkasakit ay gumaling isa-isa. Wala nang narinig na halakhak sa gabi. Wala nang mga yapak sa bubungan at ang mga aso ay muling tumahol ng malakas kapag may dumarating. Kami ni na Mario at Ernesto ay naging simbolo ng tapang ng baryo. Ngunit alam naming hindi yun dahil sa amin lang. Dahil yun sa pagkakaisa ng lahat sa tulong ng albularyo at sa pananampalataya na mas malakas pa rin ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Hanggang ngayon, Sir Eric, dala ko pa rin ang mga alaala ng mga panahon na yon. Hindi ko makakalimutan ang takot, ang kaba at ang hirap na aming pinagdaanan. Ngunit higit sa lahat, hindi ko rin malilimutan ang aral na kahit gaano kalakas ang dilim, kapag sama-sama at may pananalig, kaya pa ring talunin ng tao ang kasamaan. At yun po ang katapusan ng kwento ng mangkukulam ng aswang sa San Carlos.